Naging matinding kontrobersya nga ang isyong ito sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na balita ang lumutang kaugnay kay unang ginang na si Satanas na di umano'y nasasangkot sa isang personal na issue. Ang ulat na ito ay nagdulot ng matinding emosyon kay Pangulong Kuting ng Norte Jr. na ayon sa mga ulat ay nalumo matapos mapabalitaan ang naturang issue. Bagamat nananatiling di koma ang palasyo sa isyong ito, patuloy ang pinag-usapan ng publiko ang naturang kontrobersya. Samantala, positibong balita ang umikot patungkol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon sa Commission on Audit or COA, malinis na ang kanyang mga bank account at wala ng anumang irregularidad na natuklasan sa isinagawang pagsusuri. Ang resulta ng investigasyon ay tinuturing ng kanyang mga taga-suporta bilang patunay na pagiging tapat niya sa kanyang pamumuno. Sa kabilang banda, nadawit ang pangalan ni dating Senator Antonio Trillanes matapos lumabas ang resulta ng ulat mula sa COA. Matatandang si Trillanes ang isa sa mga pinakamalaking kritiko ni Duterte, partikular na sa usapin ng umano'y tagong yaman. Sa kabila ng kanyang mga aligasyon, wala nang natagpuan pang irregularidad na nagdulot ng kahihiyan sa dating senador at sa kanyang mga pahayag. Ang magkasunod na kontrobersya ay nagdulot ng ibang-ibang reaksyon mula sa publiko habang ilan ay nananawagan ng masusing pag-iimbestiga sa mga isyong kinakasangkutan ng palasyo. Ang iba naman ay nakapokus sa pagsuporta sa mga positibong balitang naglalabas ang kaugnay sa mga dating lider. Habang patuloy na umiinit ang politika, malinaw ng mga isyong ito ay mag-iiwan ng malaking epekto sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ang tanong ngayon ng marami, paano harapin ng mga sangkot ang mga usapin upang maibalik ang tiwala ng taong bayan? Well, para nga sa kabuuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang natin ng ating buong video at huwag din kakalimutan mag-subscribe kapag bago pa lamang sa ating channel. Huwag din kakalimutan i-like at share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Kasi, natawa ka. Hindi, kasi may nakarating sa akin. Well, hindi po masama yan mga kababayan ha, dahil biological po yan, biological needs. Pero, ang masama lang po dyan mga kababayan, kung gagawin mo yan sa iba, aside sa iyong asawa. Oh, at yan po raw ang issue nitong si Madam Liza Araneta Marcos mga kababayan dahil ginawa niya ito sa ibang lalaki. Yan po ang kanilang topic ngayon mga kababayan. Information, I don't know kung napanood mo, na may PSG, yung unang nakarating sa akin na info is nagpatiwakal. Yun lang daw pala ang palabas nila, pero intentionally, by accident, ay ayon sa aking source, ay talagang tinarget yung buhay niya. The reason why, nahuli niya si Satanas at yung PSG na nagtsuktsakan sila dahil sila ay bangag na bangag. So sa iyo, kaya sabi ko sa iyo, papasukin ko yung mundo mo eh. Papasukin ko yung mundo mo, nakaraan mong mundo. So may Grabe, no? si TBF na like pulburo. Ang TBF po mga kababayan ha is codename nila kay Tony Boy Floriendo. Ang dating ka-live-in nitong si Cathy Binag. Aside from that, na nag-offer si Liza ng pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa Tsuktsakan Blues or Tsuktsakan. orgy or you know? Orgy. Swingers. Oh, yung tsuktsakan mga kababayan ng palitan ng partner. Ew, kadiri. Well, Swinger? ang swinger, yeah. Oh. Yeah, swinger, right? Swing, Yeah. swing from the candles of Sa my alaman ng heart. ating mga kababayan, okay, hindi nakakalam, uso po yan sa mga polvoronic. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partner, Oh, Diyos right? mio, Diyos So, mio. may- Immoral. Oh, kaimoralan mga Ganyan kababayan. ang kwento. Kasi may May nakarating ganyan sa siya. akin. May ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Mm. Hindi lang si Liza Tanas. Ba yan? Liza Tanas? Sa tanan. Hindi lang even Si then, Vice Admiral. like, Oh, among the group daw mga kababayan. Hindi lang daw si Liza Araneta Marcos. Oh. may naging girlfriend siya, tapos yung Si isa. Tony Boy. Tapos girlfriend din ng isang malapit niyang kaibigan. Mm. Tapos secretly, yung girlfriend ng kaibigan niya, nagchuchuktsakan sila. Tapos yung Palitan girlfriend- ng asawa. Ay, girlfriend pala ha. Dahil daming kabit nila eh. Ang kanilang asawa mga kababayan, for sure, hiwalay na. Oh. Hindi niya, nagchuchuktsakan. Mm. Tsuktsakan blues. Alam, they know it. Yeah. Akala ng girls hindi alam ng boys, pero yung mga boys alam. So they Mm. play, you know what I Tama. mean? So siguro yung mga Oo. source, yung source, alam ko si Pastor, O si Kubuloy, may alam din dyan sa tsuktsakan daw mga kababayan sa Kasi Malacanang. sinabi niya yan dati, no, bago siya,
bago siya nawala sa limelight kasi hinahantin siya ng mga bangag. So, si Marcos Jr., may naikwento ba o na-witness ka na, for sure, wala kang na-witness na nagsiswing sila kasi hindi ka nila isasama. Hindi ka nila isasama. Diri. So, pero nakwento Hindi ba? ako sasama. So, Parang mga kababayan, no, hindi na maganda yan, no? Yung nagpapalitan ng partner. Ang sagwa. I know. Ay, hindi ka naman bangag. So, definitely, the fact na Bangag lang ang gumagawa niyan, mga kababayan. hindi mo tinanggap, hindi ka talaga sasama. Pero may naikwento ba si TBF sa'yo na about swing with Bangag Ako, Jr.? yung ano, hindi si Bibi, hindi si Bangag Jr. Hindi siya, Bangag Jr. hindi siya talaga. Pero yung asawa. Yung asawa niya, yes. Wow, Admiral, kadiri. Pero Oh my God. kasi to be honest, I don't wanna, parang ayoko siya talaga na ma-experience ulit or makita or anything. Kasi nga, I have bad experience with that, diba? Ayoko nga ng Mga drugs and addict na everything. kababayan. Kaya nga sabi ko to the core, I guess, because I don't do it. So, Yung drugs, ha? Tinuntukoy niya, hindi yung tsuksaka na palitan ng partner. so kung klaruhin yan, walang naikwento sa'yo si Tony Boy Florendo na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipag-tsuktsakan sa, sa iba't ibang mga girl lalo during their bangag moments? Wala naman siyang Mabuti naikwento naman. sa akin. Oo. Pero ang isa lang na kwento niya sa akin, nagka-girlfriend, something like Pero nagka-girlfriend ng iba, ganon din. Nagtsutsakan din, siyempre may girlfriend. that. Yun ang nakwento niya sa akin. Si Tony Boy ang nagkwento, ha? So Yun lang. yung ba yung ting 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 ting? Ting, 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 ting. Sino yan? Ting, 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 ting. Comment. I like this interview. Alam mo kasi, Nagka-girlfriend daw yan si PBBM daw, mga kababayan, sa kwento ni Maharlika, na ang pangalan ay ting, 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 ting. Yung code name, ting, 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 ting. Dahil, nagkahiwalay daw sila ni Madam Lisa. Base sa kwento ni Maharlika dahil na huli daw ni PBBM na may katsuktsakan yan si Madam. stress yung ginawa nila. Gusto ko i-lighten up tong interview na to. Nagkalabuan So, sila. tama yun. And fairness, maganda si Ting 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 Ting. Sino si Ting, 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 ting? I don't know her. I don't know Okay. those are the, like any other couple. Eh, syempre, 10 taon din naman kami nagsama. Tsaka, inseparable kami niya. So clear Inseparable. tayo, lang naikwento si TBF na si Marcos Jr. ay nakipag-swing o nakipagpalit, nag-grupo, tsuktsakan blues. Pero si Lisa talaga meron. Kilala mo Confirm. yung binanggit na personalidad, nakatsuktsakan niya? Hindi niya nabanggit sa akin. Okay. Pero may ibang nagsabi lang. Pero syempre, parang Okay. sinabi lang Mas gusto ko pag sa kanya nakainom kasi si Tony as usual. Nakainom lolo What's mo? new? Diba? Tapos nagkikwento siya sa'yo. Eh ako may in a way, may ignorante ako sa mga ganyang kalokohan. In a way, diba? Hindi naman ako perfect, diba? So parang, di ko pa nga alam ang swingers that time. Grabe, no? Siguro mga kababayan, gawain nila yan dati. Pero ngayon, tingnan niyo yung mga itsura. Tony Boy Floriendo, PBM, sino pa ba yun? Basta yung Voltes 5 mga kababayan. Mga Shonda Bells na mga kababayan. Mga Wrangler na gurang. Gumagawa pa rin ng ganyang kabalastugan. Aha. Alam mo Paano yun? niya kinuwento sa'yo? Paano niya dineliver kung matatandaan mo? Anyway, si Madam Lisa, di ba? Hyper pa mga kababayan. Pag ganyan pa. Ganyan. Feeling bagets pa rin, no? Mga kababayan, si Madam. Sabi niya, yan. Ewan ko dyan, hindi naman maganda, pero... Kasera din lolo mo, no? Talaga, Hindi maganda si Lisa. wala talaga. Paggalit, in fairness dun, paggalit siya sa'yo, galit sa'yo. Yun lang. Ano ang sabi ng babae niyan? Ano lang mukha ni Lisa? Yeah. Pag ako nga diba? So, niya, dinidescribe niya si Liza Tanas na, yung babaeng yan, hindi naman maganda. Okay, ano Hindi ko pa? alam anong meron. Tapos, mahilig. Mahilig. Tsakan. Mahilig. Mahilig. Yun ang sabi. And kasi ako may nakarating sa akin na Gurang. information. Uy, magbagong buhay na kayo para sa inyong... may apo na ba sila? Wala pa, di ba? Pero, ganyang mga edad, mga kababayan, dapat ka na, behave ka na.
na may certain Daza, okay? Nakata sa akin. Actually, Daza. binasa ko yun sa, sinend sa akin ng random person, na may certain Daza na sobrang gandang-ganda niya, mag-asawa sila, tapos nahuli niya, ito si babae, nahuli niya yung asawa niyang si Mr. Daza, I don't know, hindi ko lang alam kung sino Mr. yung pangalan, Daza? na nakipagtsuktsakan kay Liza. Ew! Alright, Grabe. nagtsuktsakan din, pero Hoy, wag mo na imagine ano. Hoy, pasensya na ha sa mga gustong matulog na ngayon. Baka bangungutin kayo. Oh, may certain Daza daw, sabi ni Maharlika na nakipagtsuktsakan kay Madam Liza. Huwag din nang i-internalize sa sinabi ni Maharlika dahil babangungutin kayo niyan. alright, nagtsuktsakan din, pero silang bangag. So, nung Aray, nahuli ni bangag. girl, hiniwalayan niya itong si certain Daza, kaya hiwalay sila ngayon. Ang ganda-ganda ng girl. Ang ganda-ganda mo. Oh, ang ganda-ganda daw ng asawa ng Daza, mga kababayan. Tapos, etong mister, pumatol kay Madam Liza dahil bangag. So, hanapin nyo na lang, Google nyo na lang dyan kung sino yung Daza na naghiwalay. So, my question is, imagine mo may nakarating sa akin information, tapos may nakarating din sa'yo. Hindi ba nabanggit ni baka iisa yung baka iisa yung scenario? Hindi ba Daza yun? Certain Daza? Yung kinukwento ni TBF? If I'm not mistaken, katunog din niya nung ting-ting-ting-ting mo. Oh. Oh my God! Wag na lang natin magitin sila ng ting-ting-ting-ting ha. Baka, mahirap na mga kababayan. Pero kayo, gusto niyo i-comment, wala kayo. Ting-ting-ting-ting. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sabi ko nga, nagkwento Okay. siya sa tapos parang, when nakalimutan ko, nasa isang grupo kami. Kasi pag umiinom sila, alam mo yung mga lalaki, mas chismoso Lasing pa na. sa babae. Aha. Sobrang chismoso. I know. Chismoso ang mga lalaki, no, kababayan, kapag nalalasing. Lalong-lalo na kapag usapan mga kababayan, tsuktsakan. Oh. Wala na, paglasing na yan, kung ano-ano nang lumalabas sa mga bunganga. Wala na sikreto-sikreto para magyabang na yan. Oh. Alam mo yung akala babae, marites, hindi. Mas marites yung mga lalaki. Kita mo yung mga basher dyan, yung mga trolls. Kaya, Marites yan mga kababayan kapag lasing. Oh, lalong-lalo na kapag nag-iinuman na. Tapos payabangan na ng mga tsuktsak nila. Oh. Lalaki, di ba? Puro sila lalaki. So, Kaya lumalabas mga kababayan ang mga sekreto nitong mga babae dyan na mga partner nila sa grupo ng Voltes 5 na nagpapalitan pala, malalaman mo doon na talagang iba ang yung pagpapalaki sa mga kalalakihan. Iba yung kanilang hormones. so, okay. So, kasi denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. Sila nagre-report, you consider them what? If he will not report, sir, then he will be subjected to pre-charge investigation. So, hindi siya nag-report sa inyo mula noong November 13. And as a matter of fact, nag-report lang sila sa inyo nung November 18. Prior to November 18, sir, kasi yun yung may excuse siya that he is in hospital.
Okay. Mr. Chair, I'd like to ask in relation to what Congressman Dan Fernandez is saying. Ito bang si Grijaldo nag-report daily sa inyo? Because that is your rule, di ba? Yes po, sir. And he didn't do it. Come again, sir. He did not do it. He reported po, sir. 18 to 20, Daily. 22. Opo, sir. Daily. Opo, sir. Physical report, physical, face-to-face. Did he report? Yes, sir, because they are made to sign. Daily. Opo, sir. Okay, after that, he did not report anymore, and it was told that he's in the hospital. Di ba? If I may, Congressman Abante, ano? So, daily siya nagre-report mula noong November 18 hanggang ngayon. Nagre-report sa inyo daily. Negative, sir. Because November 18, he applied for leave. 5 days mandatory and then special privilege leave. The effectivity of the mandatory leave is November 25 to 29. At naidugtong doon, sir, yung special privilege leave December 2 to 4. So he was officially, sir, he's on leave. Wait. Ano yung special privilege that was given to him? These are leaves allowed that we can avail of, sir, for PNP personnel, sir. Okay. Yes, sir. So, yun yung special privilege. Opo, sir. Sige, Congressman muna. Mr. Chairman, Mr. Chair, Mr. Chair, you know, I've always maintained my silence over the accusation of Colonel Grijaldo on this. Because I do not anymore want to belabor what he said in the Senate. Because anyway, the people watching to us right now does not believe in his lies to us, no? Pero the thing is, he must appear. He must appear here and tell us about these accusations to us. Oo, kami naman, Mr. Chair, we are willing to inhibit ourselves while he is here being asked by the Quadcom. Oo. So my name was one of those mentioned with Congressman Dan Fernandez that we pressured him to tell a lie. Oo. And his lie is brazen, Mr. Chairman. So, I'd like to find out what we're going to do with Colonel Grijaldo, realizing that he has not appeared here 3 times with the excuse that he has been in the hospital and confined, Mr. Chair. Sa akin nandiyan, Thank you. Mr. Colonel Grijaldo. No? Mr. Chairman, Let me allow the chair first to rule on the motion. The parliamentary status is that there is a motion that the House physician be directed to call on and visit Colonel Grijaldo and ensure that indeed, one, he needed confinement in a hospital. 2, that indeed he is suffering from a certain medical condition. And we will direct the House physician to ascertain this information. Now, before we rule, I allowed Chairman Fernandez to make a manifestation, and Congressman Abante also made this manifestation. Now, I will recognize Congressman Flores for the amendment to the motion. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, I Congressman just would like to propose an amendment to the motion of Chairman Caraps, Mr. Chair, if he would agree, Mr. Chair, that we ask the PNP to also send their doctor, Mr. Chair, because I believe that if Colonel Grijaldo is incapacitated to appear before a committee hearing, then would he be in a physical capacity to serve as a colonel in the PNP? If that would prohibit him from serving in the PNP in that manner, Mr. Chair, then maybe the PNP should also determine his physical fitness to continue serving as an officer of the PNP, Mr. Chair. Okay, that's noted. The amendment is to include the Philippine National Police medical
Director to likewise check on Colonel Grijaldo. Yes, Mr. Chair. So there's a motion as amended and duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is carried. COMSEC, please coordinate with the House Physician, and Philippine National Police is directed to likewise ask the PNP doctor to check on Colonel Grijaldo. Mr. Chairman, Yes, DS JJ Suarez. yes, can I just ask the good Colonel, General, sorry. Nabanggit niyo po kanina na personal pong pumunta si Colonel Grijaldo sa inyo para pumirma. Ano pong petsa nun? Hindi naman po sa akin personal kasi may chief ng PIHAW kay Colonel Acosta. Siya po ang nagsusupervise doon sa checking ng kanilang attendance po. Anong date po yun? November 18 po, sir. November 18. 18. So kung Tama November 18 po yun, that would be around more or less a week or so ago. Tama? Yes po, sir. Mr. Chairman, the reason why I asked is because dito po sa unang sulat nung kanyang abogado, ang sinabi po niya dito ay naka-admit po siya sa ospital, kung hindi po ako nagkakamali. And suffering from left shoulder dislocation, TC slap tear. And this was issued by the Pasig Doctors Medical Center on November 11. And we have received another letter from their lawyer saying that Colonel Grijaldo is admitted at the Pasig Doctors Medical Center for the same issue, left shoulder rotator cuff syndrome and slap tear, and this is dated November 26. Mr. Chair, para naman po napakahirap paniwalaan na kung rotator cuff issue lang po ito, bakit ang tagal niyo po sa ospital? At sa sobrang tagal niyo po sa ospital, may kakayahan po kayo pumunta sa PIHAW para po personal na makapunta doon. Kaso lang, pagdating po sa hearing ng mga Quadcom, hindi po siya nakakadalo. So, I would wait for the report of our medical personnel as to the status of Colonel Grijaldo in Pasig Doctors Medical Center. And maybe once we find out the truth regarding Colonel Grijaldo, we can make the necessary motions. I just wanted to manifest that, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat po, Mr. Chair. DSJJ. Mr. Chair. We are, the parliamentary status is that we are in the process of disposing of our admin matters. If this is in relation to that, I would beg the indulgence of Congressman Abante. This is in relation to Colonel Grijaldo. Mr. Okay, Chair. please I'll be continue. allowed. I'd like to ask the NAPOLCOM about Colonel Grijaldo's attitude and absence, because it has been 1 month since he testified in the Senate about this. So, NAPOLCOM, will you please tell us?